Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kolosas Kapitulo 3 versikulo 23. May mahalagang pagkakaiba ang paggawa ng isang bagay para sa mga tao at paggawa ng isang bagay para sa Diyos. Laging karapat-dapat sa pinakamahusay nating magagawa ang Diyos. Bibiguin tayo ng tao, ipagkakanulo, pababayaan at aabusuhin. May hihingi ng maibibigay natin ngunit wala namang binabalik. Sa pananaw na pantao, hindi sila dapat gaanong pinapansin. Ano kung ganoon, ang mag-uudyok sa atin upang maglingkod sa tao, maliban sa pagmamahal natin sa Diyos. Karapat-dapat mahalin ang Diyos at mahigpit niyang ginigiit na mahalin din natin ang ibang tao tulad ng ginagawa niya. Mahalin natin ang ating asawa, hindi ayon sa pagiging karapat-dapat nila, kundi dahil iniuutos ito ng Diyos. Kailangang tratuhin natin ang ating mga kaibigan, hindi tulad ng pagtrato nila sa atin, kundi tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kailangang magpakasipag tayo sa ating mga trabaho, hindi ayon sa pakikitungo ng ating mga amo, kundi ayon sa pakikitungo ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang siyang pinaglilingkuran natin. Efeso Kapitulo 6 versikulo 5. Walang puwang sa buhay ng tagasunod ni Kristo ang walang kalidad na trabaho at katamaran. Kailangang panatilihin ng mga tagasunod ni Kristo ang katapatan sa tahanan at sa trabaho. Ang pagtatrabaho para sa Diyos, di tulad sa pagtatrabaho para sa tao, ang bumabago ng ating pananaw kung sinisiyasat natin ang ating mga gawain sa liwanag ng nagawa niya para sa atin. Dahil dito, ang ating pagpapagal ay nagiging handog sa Diyos. Hindi lamang tayo sumasamba sa Diyos sa simbahan tuwing araw ng linggo, kundi ang pagtatrabaho sa buong linggo ay isang handog ng pagsamba at pasasalamat sa Kanya na nagbigay ng lahat sa atin. Kapag hindi pumasa ang sinuman sa ating pamantayan at pakiramdam natin ay nasayang ang ating pagsisikap, dapat nating isipin na nagtatrabaho tayo para sa banal na Diyos. Karapat-dapat siyang handugan ng ating pinakapulidong paggawa.